Siya po ang owner ng Plants and Crafts Specialty Store. Another guest, care of, siyempre, DTI Rizal. Yeah. Shout out sa megastar ng DTI na si Ma'am Sharon, who's always talagang consistently sending us guests. Magandang hapon, Ma'am Charmaine. Good afternoon. Uy, thank you so much for spending your afternoon with us. Thank you so much for having me here Yeah. and for inviting me over to your station. Thank you so much. Oo. Wait, ma'am, before we get started, bago natin pag-usapan yung Plants and Crafts Specialty Store, di ba? Pag-usapan muna natin yung, ano ba career nyo, ma'am, bago kayo naging isang entrepreneur? I used to work for a recruitment or overseas recruitment agency. Okay. And So, nag-export pala kayo ng mga Pinoy? yes po, binibenta namin mga Filipino workforce. So, Yes. I get to travel to different countries, usually Okay. in Asia, Middle East, and other countries as well. And then, convince clients to get Filipino workers, hire Okay. Filipino workers. And so that's part of my job. I was holding then a position of Director of Operations, but my job description is Director of Operations, but I was doing like business development for that agency actually. Pero at least nakakabiyahe kayo, ma'am. Yes, of course. Yun yung benefit doon. Oo. Kamusta naman? I mean, what was your experience? I mean, traveling abroad, traveling all over the world. Ito nga, marketing and selling, yun nga, Filipino and Filipina skilled workers. Diba? Yeah, one thing I really appreciate or like benefited from it kasi I get to talk to different people, Okay. learning about their business, about Okay. their life, and how, yung different culture and Yes. all those stuff. So, ang dami kong natutunan. And Okay. eventually, it got me more interested in starting my own business as Business. well. And Okay. I thought na kung kaya nila, babae kasing iba, parang na-inspire ako, kaya ko din. Of course, Siguro, yes. ganon. Yeah, tama. Pero ma'am, usually kasi yung mga guests namin, right, mayroong yung matatawag nating pivotal moment, di ba? Okay. Na nag-uudyok sa kanila na maging isang entrepreneur. Was there a moment Actually, during your it's- stint nga as yung operations director ng isang overseas placement there was, agency? but Okay. then it started way back, siguro elementary pa ako, nagbebenta na ako. Pag may mga projects, okay. shells, collectioning shells, pupunta So ako. bata dun sa- pa lang kayo, mahig na kayo magbenta. Yes po, mga Okay. candies, ganon. And then, pero sa family kasi namin, they strongly oppose if you want to start your own business or build your Bakit? business. Kasi I came from a family of teachers. So yung Okay. lolo ko, grandparents ko, teachers. So if I give this interest or this idea na gusto ko magka-negosyo, maging negosyante, Okay. dinidiscourage nila in the family kasi they would rather you choose a predictable path. Correct, yeah. Go to a prestigious school. A safe path, A di ba? safe path. Oo. And then, go to a prestigious school, you Correct. choose a degree, Yes, be yeah. successful in your career, Tapos you move up the ladder. lisensyado ka, di ba? And Move up then the ladder. you Okay. get a good retirement plan. So okay. that's what they wanted, and Yes. they encourage their family. Uy, ma'am, that stigma still exists, ha? Yeah. Talagang still a lot of families always tend to push their children towards yung sinasabi mo nga, Yes, that opo. safer path, di ba? Pero siguro nakuha ko sa mother ko kasi Okay. may ganun din siya na entrepreneurial skills. So, Oo. doon nag-start, I bought books, I read all these books about business. Pero okay. hindi pa ako nag-ano talaga sa business. So, Wait, ma'am, yung pinag-aralan nyo, kurso nyo nung kolehiyo, business ba? hindi po, sir. Hindi, okay. Kumuha ako ng Systems Designs and Programming. I graduated from the 2-year course, and then Okay. I also graduated from BS Psychology. BS Psychology. So, malayo Okay. siya, di ba? Malayo, ma'am. Yes, po. So, yun. Pero I also tried, yung sa mga call center na ganon Okay. while studying.
parati nila akong nilalagay sa sale. Sabi ko, ayoko nga magbenta. Okay. yeah. Pero sabi nila, kasi yung personality ko and all that, mas Yes. bagay ako sa sales. So Yes. parang na-realize ko, bakit sa sales ako parati napupunta? Okay, yeah. Something in me that, Yeah. other people see in me that Oo. I might have not realized during that Yes. time. Na it was your calling pala. Yes po. Oo, that you have a knack for business, di ba? True. Oo. Perhaps, yeah. Okay, ma'am, let's talk about yung Plants and Crafts Specialty Store, di ba? How did this business idea come about? Well, while I was working, I was in the corporate world. Okay. Every time na nasistress ako, bumibili ako ng plants. Nagki-crafting ako. Okay, yes. So, ang dami kong mga boxes of these craft materials kasi yun yung Okay. aking safe haven eh. Yes, yeah. Crafting, making something na, Sure. and then I gifted it to my to royalties, to my friends. And Okay. I like, when they love the stuff that I created for them. Okay. So, parang doon nag-start na sabi ko, hanggang ang dami ko ng mga craft materials. So, doon nag-start yung aking, idea na why not make this, Uy, pwede pala ito pagkakitaan, di ba? Yes. Mm-mm. Again, ma'am, thank you for sharing that kasi, again, marami nanonood at nakikinig right now, di ba, na yung meron sila yung mga tinatawag na passion projects, di ba? Projects that they're passionate about, mga hobbies, di ba? Yes po. Self-hobbies na hindi nila na-realize, pwede pala nila pagkakitaan, di Of ba? course, Oo. oo. Yeah. Wait, so, again, what was that moment nga, ma'am, when you realized na, okay, pwede pala itong negosyo. So, can you walk us through those days, those early days of starting yung Plants and Crafts Specialty Store, di ba? While I was working kasi, I registered a business called Woodburn Trading. Woodburn Trading. And then, Wait, ma'am, saan nyo po rin-register yan? sa DTI. Sa DTI, and then, okay. kinuha ko din siya ng business permit. Okay. Pero dahil nung time na yun, sobrang demanding yung work ko, hindi Yes. ako nakafocus, so I have to close that company. So, nag-file talaga ako ng closure sa kasi hindi ako pwede makapag-register Okay. ng etong Plants and Crafts pag Yes. hindi ko siya i-close. Close, So, yes. close ko siya. Okay. So, doon nag-start, and then after kasi I left my previous employment. Yep. Nagtayo kami ng isang training company. And Okay. then, nagkaroon kami ng platform, and then nagtayo ako ng IT company. Okay. Until yung na-mention ko nga na laki ng nalugi namin, nasa 2 million. During the pandemic ito, Yes po, right? nag-close Kwento po mo siya. kanina off the air, Opo. yes. Okay. So, nag-close yung training company ko, and then nag-invest kami sa yung platform, education platform. Yep. I sold my car, and all the savings we had, Yes. and then yun nga, mga umabot siya ng more than 2 million. And then, sabi ko, ayokong bumalik sa work. Okay. Gusto kong magnegosyo. So, kinausap ko yung husband ko. Yes. Pati yung sisters ko, nahingi ako ng advice na Okay. ganyan. Tapos, why not pursue yung kung things that I'm passionate at, I Correct, have the yes. skill to create yeah. and, design Yep. things that people love. Correct, yeah. Why not make it into a business? So, Yes. dati kasi sa Shopee, Okay. pwede ba i-mention? Of course, ma'am. Yes. Hindi pa nila require yung business requirements or documents. Okay. So, So anyone could sell, di ba? before. Oo. Sila Sada lang nagre-require nun. Okay. So, nag-Shopee ako. And then, yun, naglagay ako ng mga products doon. Uy, may bumili. So, natuwa ako. Okay. So, yung ibang product ko, karamihan ng bumili, hindi yung mga sa bahay lang, restaurants, mga resorts, catering services. Then, they ordered like 15, 20. Oo. So, sabi So, ko, wait, ma'am. Sinasabi niyo yung Shopee para naging platform niyo for testing your products Yes, oo. across the market. yeah, Okay. after I decided on the product line, Yep. after developing this product ideas, Yes. and then I created a few, Yep. and then I tested it on Shopee, Yep. and then, may bumili. Yep. And then, ang ganda ng mga feedback. Then, Yes. nagbibigay sila, na-inspire ako, na-motivate ako. Okay. Kaya sabi ko, kailangan ko na siya i-register. Kaya, sabi ko, ni-register. I have to have a registered and a legitimate name, or Yes. trademark, Okay. so that I can carry it. And then, yung branding and everything, I think I have to, Sa'yo na, execute na. diba? Oo. So, doon nag-start. Uy, ma'am, pero again, ang ganda ng shinare nyo, ha? Kasi you're able to use nga Shopee to
to test the market, di ba? I think that's a very wonderful lesson for people that are watching or listening right now that are thinking of starting their own business nga. Test the market first, di ba? And then after, tulad ng sinabi nyo, di ba? Ang dami palang bumibili, di ba? A lot of people appreciated your products, what you made. Dun na kayo nag-register, di ba? Yes po. Oh, okay. So, again, thank you so much for sharing that, ma'am. Ma'am, again, for those that have just tuned in or to the show, can you explain siguro what is Plants and Crafts Specialty Store? Plants and Crafts Specialty Store, we started out offering yung mga mini pots for wedding souvenirs, mga ganon. But Okay. then, eventually, we focused more on the decors. So now Decors. we're offering a variety of yung mga home decors, but it's more on yung the boho and the minimalist and the rustic design. Okay. That Uso you yun can ngayon, find- ma'am. Yes po. Oo. And then yung gusto nila yung medyo native or yung Okay. homely or comfortable or warm look or feel. Okay, yep. So yun yung inano namin. And then kasi pag ano ka ng decor, if it's a boho, kailangan kasi may candle yun nakasama. So Okay. I studied also candle making, soap making. So now you're making your own candles and soap Yes, na rin, po, ma'am. scented Aba, candles. galing. So, I Okay. package it with the other decors that I Yes. created. So, Yep. meron akong scented candles. Yes. And then, yung pati yung mga reed diffuser kasi sometimes it's part of the package of the centerpiece of Yes. creating this, yung centerpiece and the decor. So, Yep. so yung mga ibang mga ina-add ko doon na elements, Okay. pinag-aralan ko syempre. Yes. So more kami sa home decor and then the scented products and also now we have the personal items na Okay. ino-offer din. Oh, wow, ma'am. Yes, Ma'am, you sound like the future Martha Stewart, ha? With those products that you just mentioned. Ma'am, okay, so again, yung Plants and Crafts Specialty Store specializes in home decors, how do we call handicrafts, Yes tama ba yun? And fragrances, di ba, ma'am? Mm-hmm. Again, can you siguro elaborate on those three product categories? What type of products fall under each of those categories? For the decor kasi, it's like I said, most of the materials that I use Yes. for the decors kasi yung mga natural, mga wood, bamboo, Okay. mga fibers, natural fibers So yung mga naturally grown dito sa bansa Yes natin, po. sa Pilipinas. Yes. Opo, locally sourced Okay. Locally siya. sourced, okay? And then for the scented items kasi scented fragrance kasi since parang nagiging additional height or element siya dun sa decor, Yep. kaya nag-o-offer din kami like the reed diffuser, car diffusers, Yep. other scented items like even the soap. Yeah. Kasi once marunong kang gumawa ng scented candle, marami na ring product na kaya mo ring gawin. Reed diffuser. Kasi if you know Okay. how to mix and you know the proper way of mixing this fragrance oil into the other additives or carrier niya, Yep. you can also make other like the massage oil, Yes. the other moisturizing gel, the Okay. hand sanitation gel. So, pag marunong ka na nun, kaya mo na gumawa ng ibang product na ano nun eh. Okay. Yun. Ang dami palang byproducts, ha? Yes po. Okay. Car diffuser pa lang, sir. Yes. Best seller yan. Minsan pa nagbabazar ako sa car diffuser. Yung Okay. mga car diffuser. Yes, yeah. Okay. Wait, ma'am, yun nga, let's go back to yung day one. Yung, di ba, nakausap niyo na si Mister, di ba? Supportive naman si Mister, di ba? Opo. Baka naman gusto niyo mag-shout out kay Mister ngayon, di ba, ma'am? Siguro nanonood naman siya, nakikinig, di ba? Yes, po. I'm very thankful, very grateful to my husband and for Okay. being there, very supportive, not only financially. Okay. Siya yung production head ko. Siya na production head niyo. And good thing also that he's good with the tools, lalo sa woodworking, kasi part na aking mga decor, mga woods eh. Okay. So siya yung nagko-conceptualize how to make it easier to sell, Okay. more convenient. Okay. And so siya yung nagaganon yung part na yon. Okay. Tapos syempre kailangan ko yung kanyang
Muscles niya. Muscles, ha? Okay, yes. So, pag may mga bazaar, Okay. so, nandun siya. So, parati siyang, very supportive siya Okay. sa aking business. Ang galing, taga-buhat rin pala, ma'am, ha? Lahat na lang. Lahat na lang. And also, yung mga sisters ko, ganun din. They were my Okay. first clients, first customers. So, Okay. talagang pag nag-order sila, hundreds, ang dami nila mag-order. So, very supportive din yung mga sisters, yung mother ko, ganun din. Okay. So, kaya... So, talagang it's a family affair, ma'am, ha? Parang Yes. family business to. Yes po. Lahat, everyone's, I guess, tipping in, di ba? Tumutulong sa inyo. That's so good to hear, ma'am. And ma'am, kasi marami nanonood at nakikinig right now. I'm sure are contemplating whether or not to go into business with Okay. their partner, di ba? Yung, dapat ba ako magnegosyo kasama yung aking husband or yung aking wife? Kasi a lot are siguro worried na baka mag-away kami. Di ba? Ma'am, do you advise yung mga aspiring entrepreneurs na nakikinig at nanonood right now na to go into business with their better half? I think like with us kasi, it would be best, I think, Okay. that one of you is working muna and the other is may venture into a business. Okay. Kasi he can support you financially. Yun, importante yun. Cash Yes. flow, di ba? Yung cash Kailangan flow. tuloy-tuloy yung cash flow, di ba? Kasi Oo. kung mag-start ka ng business at hindi mo alam Yes. andyan yung risk, di ba? Correct. So if meron kang partner or husband or wife na meron siyang regular income or active income, makakasupport siya pag-grow ng business mo. Yes, yeah. At the same time, mas maganda kasi pag may support ka ng spouse mo or partner mo Okay. Kasi pag namroblema ka, minsan pag nagbibigay sila ng suggestion sa idea, mas maganda pa sa idea mo. So mas maganda pag may shared vision kayo. Yes, yeah. And then they have to understand na if you're really passionate about what you're doing and if you want to pursue that kind of dream or Sure. mas magaang kasi gawin yung business pag yung naka-align, yung husband mo supportive or wife mo supportive Yes. and they also share your vision. Otherwise, parang manghihina ka eh. Although other strong women do that. Yes. They can and they have. Yes. And we have seen a lot of women who are able to do that. But it would be And this easier. month is Women's Month, ha, ma'am? Ha? Yes. So, ang dami nating successful na women entrepreneurs that have been on the show just like yourself, di ba? Oo. Wait, ma'am. Again, yun nga, balikan natin yung day one, di ba? Yun, nag-usap na kayo ni Mr. Sabi ni Mr. Sige, go! Supportahan kita, Charmaine, sa Plants and Crafts Specialty Store mo. Di ba? Can you walk us through yung mga startup steps that you took? And of course, also share yung mga challenges na na-experience mo. Tinatanong namin to palagi, ma'am, kasi we want the audience to hear na, at the start, when you're starting a business, di ba, meron kang mga experience or ma-encounter na mga challenges, di ba? Baka naman you can share. Before muna I'll go into Plants and Crafts, like I mentioned before, I had this business before Plants and Crafts na Yes. I lost like Okay. more than 2 million. Yes. And tapos yung platform namin na nasayang siya dahil because AA came in. Correct. Yep. So yung mga ganon. So nung pagpasok ko sa Plants and Crafts kasi result siya nung business na nag-fail. But doesn't mean that I failed on those businesses. Okay. Mag-stop na ako. Yes. Pero andun pa rin yung, sabi ko sa husband ko kasi, I have this IT consultancy company din. Yes. Dependent sa husband ko. Kasi Okay. siya yung software engineer, siya yung developer. Sure. So wala akong total control over it. So sabi ko Okay. sa husband ko, I want a business, I want this business to be like ako yung may control talaga. I will not be dependent on anybody, dependent on you, or dependent on anybody para ako mag-push. So, inano ko siya, tinuloy ko siya, and then, I from those experiences that I learned dun sa mga failed businesses, dahil yun nga, nag-pandemic, and then affected ng AI, Yep. and everything. Dito naman, as in, ibang-iba siya. Ibang-iba siya dahil product kasi siya, services kasi yung before, training and the IT. Services kasi siya. It's totally different siya. Okay. Pag-costing mo, the pricing mo, pati ang pag-market mo, iba yung target market mo, ibang-iba siya. So, nandun yung struggle ko. But then, of course, mahilig ako mag-research.
Okay. Mahilig akong pinag-aralan ko yung mga competitors. Sino ba closest competitor ko? Okay. Kaya kong gumawa nito or Okay. ayoko kasi yung gaya. May katulad sa iba din na Kukuha ka ng inspiration. kukuha ng inspiration. Pero you'll improve Then you on tweak it. You Tweak it, improve on improve it. it. Diba? Yes, tama. So what I did, uso yung ganito. Mhm. I checked on Pinterest. Yep. And then, uso siya. Tapos tinignan ko yung mga sales sa Shopee, sa Lazada, and mabenta siya. So pinag-aralan ko yung mga market trends niya, yung Okay. competitors, pinag-aralan ko. Yeah. And then I designed this boho decor stand. During that time that I designed it and I sold it on those platforms, ako lang ang alam kong nagbebenta nun. Dito, locally. Locally. Sa Pilipinas. Okay. Meron silang ibang design pero hindi katulad nun. Okay. Kasi ang hirap niyang gawin. Kung sa Bisaya pa, kuti Kuti. siya, himuon. Yeah. Ganon. So, wala. Nung time na yun, hindi ko lang alam ngayon. So, nung ginawa ko siya, nakita ko ang daming nagka-interest. So, hindi lang kasi yun ang bibilhan nila. So, yun nga, product testing and Shopee. Pero, ang aking ginawa, yun nga, it's not like all size like fits all. Okay. Diba? Customize siya. One size fits all. Kasi, yung ginawa ko kasi nung time na tinest ko siya sa Shopee, di ba? Meron ako Lazada. And then, TikTok came in. Okay. Ngayon, bumaba yung sales ko sa Shopee. Because of TikTok. Yes. Ay, wait ma'am ha, yung studio kasi nagme-message. Time check muna tayo. It's 2:25. DWIZ Nego. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, tetestigo sa Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control anomalies. Ang detalye ng ulat ihahatid ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Natestigungan si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Senate President Pro Tempore Pantulo Lacson, sumulat at nagtungo sa kanyang tanggapan kahapon si Singson kung saan ay hiniling na makapag-testify siya sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ukol sa flood control anomalies. Sinabi ni Lacson na pinayagan niya ang hiling ni Singson matapos tiyakin ito na ukol lamang sa anomalya sa flood control ang kanya magiging testimonya. Itinakda tentatively ni Senator Lacson ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa April 14 pero maaari din daw isagwa ito ng mas maaga. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Lacson. He indicated that he wanted to testify. So sabi ko, yes, if you are testifying on the flood control projects, then we will schedule a hearing. Tentatively, we have scheduled it on April 14. But if we can hold it much earlier, then why not? Because, alam mo, magbe-break kami starting Thursday or Friday. Kung agad-agad tatawag ng hearing, baka nasa vacation mode pa yung baka ako lang mag-isa na dyan. So, I want to be joined by my colleagues. So, let's see. Pagdating naman sa pag-imbita sa 18 dating sundalo na deliver mano ng 805 billion peso, sa ilang politiko, sinabi ni Senator Lacson na hati ang mga senador na miyembro ng committee may pabor pero mas marami ang kontra na ipatawag at paharapin sila sa pagdinig ng Senado. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impila metodong naka sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Resolusyong magtataas ng fuel subsidy ng mga mangingisda, inihain sa Kamara. Ang detalye ng balita ay hatid ni Patrol 30, Jelly Mendez. Itinutulak sa Kamara ng Akbayan Reform Bloc ang House Resolution number 888 na layong itaas ang fuel subsidy ng mga mangingisda sa gitna pa rin ng mataas na presyo ng langis. Sa ilalim ng panukala, hinihimok ang Department of Agriculture o DA na itaas sa 5,000 piso mula sa umiiral na 3,000 piso ang fuel subsidy ng mga fisher folk. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, hindi sapat ang naturang halaga sa harap ng walang humpay na oil price hikes dahil sa girian sa gitnang silangan. Anya, hindi lamang hanap buhay ng mga mangingisda ang nanganganib, kundi maging ang food security ng bansa. Nangangamba ang Akbayan na Reform Bloc na kung hindi kakayanin ng mga mangingisda ang gastusin, posible itong maipasa sa mga consumer
na nagbabayad o magbabayad mismo ng mas mahal na isda sa mga pamilihan. Nanawagan din sila sa departamento para mabigyan ng subsidiya ang lahat ng kwalipikadong mangingisda kung saan ay 200,000 lamang na mga mangingisda ang rehistrado at sakop sa fuel subsidy program. Iminungkahi din ng mga mambabatas na i-access ang 10 billion pesos na Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Fund upang masakop ang nasa 2.7 million na mga mangingisda. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At Department of Agriculture, pinayuhan ng publiko na huwag mag-panic buying ng bigas. Ang detalye ng balita ay hahatid ni Patrol 38, Jen Patrolya. Pinaalalahanan ng Department of Agriculture ang publiko na iwasan ang panic buying ng bigas, lalo na ng 20 pesos kada kilo ng murang bigas na ibinibenta sa mga pamilihan. Kasunod ito ng mga ulat na may ilang grupo ang umano'y dumaragsa sa mga distribution point ng murang bigas na nagdudulot ng espekulasyon na nauubos ang supply dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon sa DA, sapat ang supply ng bigas sa bansa, kabilang na ang 20 pesos per kilo rice program na mabibili sa mga Kadiwa Program Center sa iba't ibang lugar. Dagdag pa ng kagawaran, kasalukuyan na rin panahon ng anihan ngayong buwan ng Marso, kaya inasang tuloy-tuloy ang supply ng nasabing produkto. Tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nanatiling sapat ang inventaryo ng bigas sa bansa. Patuloy anya ang paggiling ng palay ng National Food Authority upang mapunan ang supply na ibinebenta sa mga Kadiwa Center. Binalaan din ng DA ang mga mapagsamantalang negosyante laban sa hoarding at iginit na agad silang papanagutin katuwang ang Department of Trade and Industry kapag mapapatunayang lumabag sa batas. Ako si Patrol 38 na Jen Patrolya nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Okay, we're back. Ayan, another exciting and inspirational episode of Negosyo. At kasama po natin is Miss Charmaine Day Daradal. Siya po ang owner ng Plants and Crafts Specialty Store. Ma'am, may nakabitin tayong usapan. Yung pinag-usapan nga natin yung pag-transition nyo from Shopee to TikTok kanina. O, patuloy natin. Yeah. Yun, just as I mentioned kanina, Yes. yung approach ko at yung aking strategy may not be also effective doon sa iba. Okay. Kasi yung sa akin, nag-try ako sa Shopee. And then came TikTok. Okay. Ngayon, ang trending is mas makakabenta ka pag meron kang mga content ng mga videos. Kasi yung mga short videos, mga reels, Okay. mas effective na siya ngayon. Sa pagbenta. Uy, ma'am, thank you. yung Magandang live tip selling. yan. Live selling po. Talagang Yes po. patok na patok right now. So, Kaya nagtanong ako doon sa rider, sabi ko, kuya, ako lang bang nakaramdam ng parang decrease ng sales? Sabi niya, ma'am, mag-TikTok ka na kasi. Sabi niya, sabi ko, so di sa ako Shopee marunong rider nyo pa nalaman na. Opo. Kasi sabi ko, Okay. Mari, sasayo-sayo ko, di ako marunong nun. Yes, Sabi niya, yeah. hindi ma'am, kahit kamay lang. Kasi may live selling naman sa Shopee, Sure. which is effective din naman siya. Okay. So, I realized na ang talagang effective na approach in selling na ma-reach mo yung Gen Z, Okay. lalo na yung Gen Z Alpha and the Gen Z, Yes, yeah. mas gusto nila yung nakakita, yung pag nahawakan, makikita nila yung visual, parang accurateness ng size ng iyong product Okay. kaysa picture lang. Size lang nakita mo. Yep. Pag hinahawakan, mas effective siya Uy, na okay. na technique para makapagbenta. Uy, again, ma'am, Yes. thank you for that tip. Kasi, again, marami dyan nanonood, nakikinig right now na siguro Yes po. are not on TikTok store pa, di ba? So, So hindi lang sa TikTok, sobrang sir. effective Sa yung live Shopee and Shopee as well. And yes, Shopee, and yes. like, Okay. sa Reels, they can do Reels, that ah. in Reels. Maglagay sila ng link, linking to their shop. Or, yun na yung trend ngayon eh. Yun Pero na wait, yun. ma'am, did you have to learn how to shoot video?
Or paano ba yan? Ano At diskarte first, mo dyan? I asked help from my kids, Okay. from my sons, how to do that. So, Yes. my husband also helped me set up yung sa studio setup. So, may mga, may training company kami before. So, meron kami mga lights and then yung lahat ng mga yung mic na parang anong tawag doon, nakalimutan ko. Oo, yung- oo. So, yun, kompleto kami nun, sir. Kaya sabi Okay. sa husband ko, what are you waiting? You sell, you do live. Sabi ko, nahiya pa ako. Sabi ko, ano pag nakita ko ng staff to? Anong sasabihin? Si ma'am, ano nangyari? Diba? Pero, marami ako nakita yung mga artista na nagli-live selling ng mga ganon. Okay, So, yes. parang pinapractice ko din yung sarili ko. Yes. Okay. Or may kinakausap na ako na magla-live selling for me. Okay. But if you are the one who created this product, you Yeah. could best explain to Explain them, 'di ba? Maybe I could teach them how to Oo. explain or sell this product. Oo. But eventually, I'm moving to that kasi there's no choice for me. I have to keep up with the trend Keep up or with the times. lose or close the shop or close my company. So I Correct. have to be innovative. Yes. You have to think or of Yep. ideas, Yes. new approach. Ano yung trending? Kailangan kang makisabay. Kung hindi, you will die a natural death. Ayan na, Ma'am Charmaine. I guess, guys, you heard it straight from Miss Charmaine. Kailangan, you gotta keep up with the trend, di ba? Kailangan yung makiuso. So right now, talagang patok na patok yung mga video reels, di Yes ba? po. Via platforms like Shopee or TikTok na. So kailangan yung live selling. Ma'am, sample naman, ma'am, ng live selling. Kasi we have your products Sir, hindi pa ako naka-live sell, sir. on display. Nagsiset up pa lang ako. on display right now. Oh, ma'am, pwede ito. First salvo nyo, ma'am. Live okay. nationwide, ma'am. Can you okay. walk us through your different products kasi ang gaganda, ma'am? Para doon sa mahilig mag-decorate ng kanilang bahay so Yes. that you can create this warmth or your comfortable feeling in your homes. Yes. And then yung dating niya is like natural. Yes. You might want to avail of this product. They're locally sourced. Yes. So, hindi siya biodegradable din siya, no? Supports yung sustainability ng ating ano. So, eto siya, line drawing to, eto yung uso ngayon. Line drawing. Line drawing Okay. ang tawag sa kanya. Yep. Marami ako mga design. You can also check my Shopee. Marami ako mga design iba-iba netong line drawing. And then this is the glass jar. Hindi siya plastic, yung loob glass siya. Glass So these are jar. made from Okay. bamboo. Okay. Bamboo siya. So, pwede mo siya lagyan ng tubig, lagyan siya ng live plant or yung dried flowers. Okay. Bagay siya sa mga boho na mga theme ng hand. Even the minimalist, Yep. a little of brown and the white for the minimalist, and also the rustic. Yes. You can also add a wood, touch of wood or like natural color Yes. to your collection of the more rustic or Yes. yung mga minimalist na mga design. And this one, you can use this sa restroom or sa kasi this is mosaic, no? Oo. So, etong mga Prada kasi I can say na unique siya in a way na each one of them is that they don't have the same exact, it's different for every time Kasi you receive this. handcrafted. Yes. Handcrafted. So, nandyan Oo. yung kanyang, what do you call this, yung uniqueness niya. One of a kind. May character siya for Yes. yung everyone na may sarili siyang character. Correct, Kasi hindi siya yung pareho, wala siyang kapareho. Yep. Although parang same design but then everyone is made uniquely talaga. So yun yung ano sa product niya. Tapos eto ginagamit din siya sa mga catering, mga companies. Okay, Pag yes. yung kasal nila yung boho na ganyan, marami nag-o-order sa akin atong glass jar. Minsan Okay. 15, 20 plus sa bawat table in part ng arrangement and centerpiece. Oh, kasi usually pag kasal, 'di ba, inuwi yung mga arrangement. So Yes kasama po. na 'yan, ma'am. Parang giveaway na rin sa wedding, 'di ba? Parang Oh. ganun na rin siya. Tapos sa mga ano din sa resort, sa mga Okay. hotels. Yes, Tapos nung yeah. one time nakakita ko na isang news na may ini-interview siya. May ganito siya, sabi ko, teka, akin yun ah. Oh, wow. Yun. Kasi if you will check my Shopee, I have sold believe it or not, I have sold like thousands of this one na. Wow, congratulations, ma'am. Kung sa Shopee 500 Ma'am, sorry, plus. anong tawag dyan? Kasi sabi This niyo is- kanina, di ba, yan po yung bestseller ninyo, Yes po. right? Ito ang tawag sa kanya is boho
stand. Boho Decor, stand. sorry. Boho Boho Decor Decor stand. stand. Okay. Eto siya, nagsusupplement lang din siya kung ayaw nilang bilog kasi minsan may shape kasi siya na ina-arrange for each shelf, di ba? So pag bilog yung sa baba, minsan dito square or rectangle. So Okay. parang yung symmetrical yung kanyang decors. Kaya meron akong ibang design na pahaba Yes. naman siya. Yep. So yun yung ginagamit siya sa resort, sa mga hotels. Okay, Ginagamit din siya. Yeah. Ma'am, wait, ang dami na nagme-message sa akin. Ma'am, how can they buy daw your product? Saan po daw available? Baka naman you can share your contact details, ma'am. How can I share po? Kasi No! I have you can visit my Shopee store. Okay, yes. Just search for Plants and Crafts. Plants and Crafts And then on I Shopee. also have a Lazada store. Lazada store. And then you can also message me on Facebook. That's Plants and Crafts Store. Okay. That's my Facebook name or Facebook account. Yep. And also you can message me directly. My Facebook account is Charmin Day. That's my first and second name, Charmin Day. Okay. You can also send me a direct message on that. And you can reach me through those platforms. Okay. Ma'am, wait. Yung mga products nyo pala, ma'am, can you walk us through on how they are made? Kasi tulad ng binanggit nyo kanina, di ba? Each one is unique. Each one is handcrafted, di ba? And yun nga, we're very proud kasi all the materials yung raw mats na ginagamit nyo are locally sourced. Can you walk us through the production? Yeah. Eto po siya is made from bamboo sticks. Okay. So, bamboo siya. And then, glass din siya. Usually, dinedesign ko siya. Ano, and then, recycled glass rin pinapa-outsource. ba yung gamit nyo, ma'am? Nung una, nagre-recycle ako, sir. Pero nag-iiba kasi yung shape niya. Hindi magkapareho. So, I pareho. want to create yung para-pareho. Kasi, Okay. minsan gusto ng customer, bakit yung nasa picture mo bilog, ang na-receive ko, pahaba. Mhm. So, para uniform siya. Okay. So, bumili-bili talaga ng brand ko talaga siya na glass. But, Okay. this can be made from like recycled glass din siya. Okay. So, eto naman po, eto scented candle siya. Yep. Ako din ang gumawa ng scented candle, Candle. mosaic siya yan. Yes. Ano po fragrance niyan? Kasi kayo rin po gumagawa ng ano siya, fragrance. sir, vanilla. Vanilla, wow. Vanilla. Okay. Tapos, this one, yun. Ako din na nag-design, ako first ng ganito, pero ina-outsource ko siya after na, sir. Okay. So, gumawa ko ng sample. Gusto ko ganito yung itsura, ganyan. Yeah. So, yung mga materials, dinadala ko sa kanya, hinahatid ko sa kanya. Tapos, ginagawa niya pa sa akin. Pero every design, ako talaga May natutulungan pa kayo, ma'am, Yes outside po. of your production, ha? Yes Okay. po. Yung mga tools namin, yung Yes. mga power tools namin, Yep. dinadala namin sa bahay niya. Doon niya ginagawa yung production. Kasi Okay. sa Parang work subdivision- from home, ha? Yes, sir. Kasi Okay. sa subdivision, hindi pwede mag-ingay. Yes, yeah. Maingay kasi yung ibang tools. Yeah. So, dinadala namin yung tools sa kanya. Siya ngayon ang gumagawa ng Okay. mga ganito, mga kahoy. Aba, magaling yan, ma'am. Wait, we'll continue, ma'am. Kailangan muna natin time check. It's 2:45. Oras hatid sa inyo ng PAGCOR. We're back. Yes, at magbabasa lang ako, ma'am, ng maikling mensahe mula sa PAGCOR. Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2 million nationwide link bingo event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ika-10 at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang 9 na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 panabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagan detalye, maaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304, or 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates. Yan.
Okay, guest po natin today is Miss Charmaine Day Daradal. Siya po ang owner ng Specialty and Crafts Specialty Store. Sorry, Plants and Crafts Specialty Store. Pasensya na po, ma'am. Ma'am, pinag-usapan nga natin yung production nyo kanina, di ba? Bago tayo mag-break. Can you siguro share with us yung mga challenges ng producing nga itong mga home decors at handicrafts and fragrances ninyo? Yeah. Since this decors kasi very tedious to make kasi. Okay, Very yes. Detailed kasi siya tapos time consuming. Yep. Nagtitrain ako na gagawa. So iba gagawa neto, iba gumagawa neto. Okay. Para kasi pag isang tao mo lang siya ituro lahat, makukuha niya yung buong paano gagawin siyang buo. Kaya separate yung gumagawa niyan. So may konting trade Yes. secret, ha? Kasi So, okay. trade secret mo yun eh. Pag Yes. tinuro mo sa kanya lahat, Yep. wala na pwede na niyang gawin. Correct, diba? yes. So, okay. may mga... Ma'am, again, thank you for sharing that kasi magandang tip yan. Ha? So mga nakikinig at nanonood nga that are looking to start their own handicrafts business, I think that's a very important lesson that you just shared. Yung mga components, Yes. ikalat nyo sa iba't ibang subcon, di ba? Yes Kung po. tawagin, di ba? Oo. So, yung gumagawa nito, nape-perfect na niya. Yeah. Yung paggawa ng etong bilog niya. So, Okay. eto, iba din gumagawa. Yes. Minsan, isa lang siya. Pero yung ibang parts, like the wood and the Yes. iba. So, eto, iba din ang gumagawa. Okay. Tapos, minsan, eto, sa iba din gumagawa. So, Okay. kumbaga, iba-iba siya. So, may ibang So ang product. ganda nun, ma'am, sorry ang ganda nun kasi ang dami nyo palang natutulungan, di ba? Nabibigyan ng hanap buhay. Opo. Di ba? Via your outsourcing nga. Yan nga po. Tapos yun nga, makatipid din lang ko in a way, per piece yung bayad ko sa kanila. Yes. So kung ano yung matatapos nila, yun lang ibabayaran ko sa kanila. So minsan, nagtatambak ako, tulad neto. Marami Yes. akong stock neto kasi Yep. pag tag-ulan kasi, ang hirap niyang anuhin dahil yun nga, ang challenge ko dito is that yung mold infestation during the rainy season. Napakagrabe. Yes. Alam So, ko yan. Yeah. Like last year, as in sunod-sunod yung bagyo natin, like 3 to 4 months, ilang oras lang si Haring Araw sumilip, ulan na Correct. naman. Yes. So punong-puno to ng mold. So Mold, ang dami yes. kong mga wastages. Okay. So etong yung mga bamboo, Yeah. kasi eto pine wood, grabe siya mag-absorb, grabe siya yung mag-ano ng mold. So yan yung isang challenge ko. And then nung in-open up ko kay DTI, dinala niya, sinama niya ako doon sa pagpunta sa DOST sa Los Baños. Okay. And then, doon natutunan namin kung ano yung mga chemical treatment. So, okay. hindi To siya prevent mold. To prevent mold and Okay. other yung mga wood borders or other yung mga ng mga wood or ano. So, Yep. tinuruan nila kami kung ano yung mga chemicals, yung right formulation, the right mixture. Yes. In-introduce ako ni Ma'am Sharon, shout out kay Ma'am Sharon sa Shout out sa DTI. megastar ng DTI Rizal. Yes. I'm very grateful to Miss Sharon kasi kinanak niya ako sa DOST. Yep. So, pinakilala niya ako. So, dinala niya ako doon sa ang dami kong natutunan na magagamit ko sa Yes. production ko kasi yun yung isang problema ko. So, pag natambak na siya, during sa rainy season, ang dami ko kasing wastages, dami kong tapon, Yes. dami kong losses. Okay, yeah. Well, again, pasalamat sa DTI nga na dinala kayo sa DOST. Yes. At ngayon, alam nyo na kung paano Yung i-prevent treatment, yung mold. yeah. Yung treatment nga, yung proper treatment. Ma'am, can you share with us siguro your experience with the DTI? Kasi, yun nga, maraming nanonood at nakikinig right now who are not aware na ang dami palang programa yung DTI para makatulong sa mga startup entrepreneurs, di ba? Can you siguro, yun nga, walk us through your personal experience with DTI? Yeah, a lot of entrepreneurs, they will call themselves entrepreneurs if they have this business. Yes. But for your business to thrive, Yes. for you to grow also as an entrepreneur, Yes. you have to first register your business. Ayun, importante Diba? yun. Rehistrado dapat kayo. Yes. Yes. Pag Okay. registered ka you have a registered business, Yes. and then lalo pag kukuha ka ng BIR, register ba sa BIR, Yep. at meron kang business permit, eto kasing mga requirements na to, hindi naman siya actually requirement para suportahan ka ni DTI, Yes. pero makakatulong siya. Okay. Kasi, ibig sabihin, seryoso ka sa business mo. Kasi nag-register kay. And then, Yan. si DTI kasi has programs. Yep. Kung if I've had known before na may mga ganito si
si DTI, you know, I could have like minimize yung losses ko. I could have like na avoid or na lessen siguro yung aking yung mga risk. Wastages. Wastages. Yes. 'Di ba? Kasi yung program nila na Champs, ayun, nakatapos ako doon. May program sila na Champs. And then ang kagandahan lang nitong mga program na to, parang eto yung sa mga startup talaga. Tuturuan ka sa from business. Yep. Ayun yung may write-up of the business plan, Yes. creating your business plan, and then yung costing, pricing, accounting, a little bit accounting, and then marketing, even registering your brand name or yung pinaka-basic sa business. Yep. Matutunan mo siya doon. Okay. And then meron din silang KMME. Naka-enroll din ako ngayon. Oy. Kaya I'm very, very grateful na isa ako sa napili din. Yes. And then, you know, through DTI kasi, i-connect ka nila sa partners, i-connect ka sa mga free training, Yeah. mga opportunities sa mga trade fairs, Yun, ma'am. exposure. Speaking of trade fairs, di ba? I think meron kayong trade fair bukas, di ba? Or bazaar, di ba? Care of Yes, DTI ito. Baka ma'am, gusto nyo i-invite yung ating mga listeners at viewers right now. Meron po kami mga trade fair. Merong inorganize si DTI sa Kadiwa. I think this is Kadiwa collaboration Center, with yep. Kadiwa Center. So doon sa Sumulong Park sa may yung simbahan ng Antipolo. Antipolo, yes. Diyan kami sa harap, Sumulong Okay. Park. Twice every second Wednesday of the month yata. So Okay. nag-organize sila doon ng bazaar. Aha. Yung DTI. So yun, every second Wednesday. At the same time, may mga trade fairs, yung ibang mga association na inorganize din Yep. ni DTI. So nagjo-join Join kami. din kayo. And other opportunities also na i-invite ka ni DTI na mag-ano ng trade fair. So yun ang kagandahan pag mag-ano ka kay DTI. Ma'am, highlight ko lang. Libre po lahat to, di ba? Yung sa Kadiwa, sir, libre. Yeah, Yung libre. sa iba naman, may bayad, pero Yung hindi mga naman private yun. Pero yung sa DTI, ma'am, di ba? Libre po yung mga trade fairs, may yung mga mga bazaar. association kasi si DTI, sir, Okay. na pag nag-organize sila ng event, Yep. through din kay DTI, nakakuha sila ng siguro mga lesser na rate kasi pag sa iba, yung May price nun 5,000, may pero pag discount. Okay. yes po, pag true sa kanila, sir, may fee Yep. pero hindi ganun kalaki. Yeah. Lalo pag December, Okay. sir, sa iba 5,000, 7,000 per Yes. day. Pero sa kanila mababa lang. Ayan. 2,600, ganun lang. Ay, maganda yun, ma'am. Well, Malaking ma'am, bagay yun. we've run out of time. Ang dami pa sana nating itatanong, pero what we like to ask our guest every time is, ano po yung parting words of inspiration nyo para sa mga entrepreneur or entrepreneur na nanonood at nakikinig right now? And for those aspiring to be entrepreneurs, you know, just focus on what you think you can do best. Okay. You should not stop learning kasi and then first off then if you want to be successful, it's not an assurance, but then it can help then if you will join yung mga programs na inano ni DTI kasi if you're a startup, it can really help you as a person, your business, connect you with with partners, connect you with the support groups, connect you with other government agencies. So, mas maganda kasi pag may guide ka. Yep. Kasi like for me na nalugi ako na if I maybe undergone these programs, ma-mitigate sana yung risk. It will be like, there will be a risk, but it will be a calculated risk. Diba? Marunong kang gumawa ng business plan. You know where you're going through, Yes. what's your direction. Yep. And then every now and then you visit your mission and vision. Nandun ka ba? Nag-grow ka na ba? So meron kang nag-check ka on your tas gagawa ka ng mga mag-strategic planning ka on your own, di ba? Yes. So maraming ituturo sa iyo na if you're starting, dapat hindi ka matatakot. Yes. As long as na alam mo na i-guide ka, hindi ka dapat matatakot eh. Yeah. Pag nandyan, basta attend ka ng programs ng DTI, you will learn a lot from DTI in connection. And me also as an entrepreneur also, kailangan hindi ka dapat yung resilience kasi. Okay. You have the passion, but you determination and then yung consistent talaga Okay. of doing it. Yun ang usually tumatagal yung business in. Learning from others can also save you Okay. losses then, Yes, 'di ba? yeah. Learning from these mentors. Yes. Well,
On that note, ma'am, thank you very much, Ma'am Charmaine, again for guesting on our show. Our next program is Sulong na Bayan with Lolly Acosta. Magandang hapon, everyone. DWIZ